Yo guys, magdiwang lahat ng Mobile Legends player. Magpakasaya na kayo. Etong phone na to talaga naman I don't know, dinesign talaga siya for Mobile Legends pero syempre marami pa rin tong features na nakita ko na talaga magugustuhan nyo. Actually, there are top 5 features na talaga nagustuhan ko dito sa phone na to. And of course, meron din tayong tatlong bagay na gusto kong i-share din sa inyo guys na kailangan nyo ding malaman. Excited akong pag-usapan nito kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this! What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. So mag-quick unboxing muna tayo dito dahil ayokong palagpasin itong moment na to na ipakita sa inyo yung ganda ng box nito. Pero before that guys, quick trivia lang no dito sa Infinix GT20 Pro. Ito lang naman yung official tournament phone ng MPL Philippines, ng MAL Malaysia, MDL Indonesia, MEP Myanmar, at PMSL. So pinagkakatiwalaan nila yung performance nitong phone na to sa malalaking tournament. So ibig sabihin guys, malaki ang expectation natin dito. Malalaman nyo yan mamaya sa game test na gagawin natin. So ito na nga yung itsura ng box niya and as you can see, yun nga, meron siyang collaboration ng Infinix at Mobile Legends. Actually ito yung pinaka-cover niya pero pag binuksan pa natin to guys, may another box na naman or yung pinaka-hard box niya na kung saan nakalagay yung phone. Iba rin ang unboxing experience natin dito dahil iba yung way of niya, pagbubukas niya. Now, pag open natin dito, meron tayong makikitang maliit na cardboard at dito na nakalagay yung kanyang SIM ejector tool. Nakakatawa to kasi meron siyang tempered glass na kasama at andito na rin yung libreng case nito. And actually guys, kakaiba rin yung case niya, no? Sa pinakailalim nandiyan yung kanyang 45 watts na charging brick at yung kanyang charging cable na naka L-type or naka 90 degree na charging cable, which is very useful no kapag gagamitin natin siya kapag maglalaro ng naka-landscape. Hindi siya magiging sagabal kahit na nag-charge tayo, as you can see dyan sa video na yan. At may purpose din kaya ganyan. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yon dahil yun yung isa din sa feature na gusto kong sabihin sa inyo. And here's it guys. Yun. Napakaangas ng design nitong phone na to. Speaking of design, ito yung isa sa top feature na nagustuhan ko dito sa Infinix GT20 Pro. Yung kanyang design. Para sa akin guys, yung design nito ay hinawig siya or inspired siya sa isang, alam niyo yung futuristic na robot. At yung isang character na pumasok sa akin guys ay yung isang hero sa Mobile Legends. Ayan, si Johnson. Galing no, meron tayong team ng Mobile Legends dito, mamaya papakita ko pa sa inyo yan. Pero yun nga, hindi lang naman yung pattern or yung mismong design ng phone no. Kasi may something din sa back panel ito Ayan. Yan yon. Yan yung isang top feature na nagustuhan ko dito. Ito yung tinatawag nilang Mecha Loop Lighting. Ito guys, para siyang notification light, no? Meron siya sa incoming calls, notifications, yun nga, charging and music. So, very useful ito para alam niyo yun, maging alerto tayo kung meron mang tumatawag or may pumasok na text or chat. And also, pwede natin siyang i-on habang naglalaro. So, for example, gusto lang natin siyang i-flex. So, habang naglalaro tayo guys ng Mobile Legends, talagang pakita natin sa mga tropa natin, sa mga kaibigan natin. Uy, tapos tataka sila, ang ganda naman ng phone mo, umiilaw sa likod. For me, hindi siya yung niyayabang-yabang lang na pailaw-ilaw lang naman yan Nakita nyo naman kanina guys, meron siya talagang use. Now, let's talk about the performance. Kumusta nga ba talaga ang performance nitong Infinix GT20 Pro? Actually guys, para dito, meron siyang dual chipset. Powered dito ng MediaTek Dimensity 8200 Ultimate. And then, meron siyang gaming display chip which is yung Pixelworks X5 Turbo. Meron tayong 8 and 12 GB of LPDDR5X na RAM. At meron siyang 256 GB na UFS 3.1. Sa battery, meron tayo ditong 5000 mAh at supported siya ng 45 watts fast charging. Pangalawang feature na gusto kong sabihin sa inyo ay yung kanyang OS. So, para dito guys, meron siyang XOS 14 na dedicated para sa GT series. Itong skin na to guys, ginawa nilang parang stock Android. Unang-una sa lahat, walang bloatware. Wala tayong makikita ditong any bloatware. Kung meron man, galing dun sa Infinix app. Pero, the good news is pwede natin silang burahin. Pangalawa, walang ads. Wala tayong ads na makikita dito guys, which is yun yung madalas nating
ibinubugso ng damdamin. No, sa Infinix na marami tayong ads na nakikita, pero dito sa GT20 Pro, sobrang linis. Ito yung talagang nagustuhan ko dito. And actually, kung mapapansin nyo, naka-custom team tayo dito ng Mobile Legends, no, na yung character si Johnson. Pero pwede pa rin natin siyang ibalik doon sa parang pinaka-default team niya kung gusto natin. Pero yun nga, dahil binili nga natin to at alam ko naman na yung bibili nito is player ng Mobile Legends or isa kang gamer. So magandang nakikita yung mga ganitong klaseng team, no? Out of the box. Marami itong special function na pwede natin gamitin like dynamic bar, floating windows, MEM Fusion, yung pag-extend ng dynamic RAM natin, smart panel, game mode, smart hub. Marami tayo dito guys. Pero yung isa sa paborito ko ay yung dynamic bar. So ito, very useful ano din naman ito, feature sa display nito or sa mismong operating system niya na may lumalabas na info or data, no, sa may top part, sa may bandang punch hole nito. Nagpa-function siya kapag nagfa-face unlock, call, nagre-record, and of course sa pag-charge. Wala akong nakitang problema sa paggamit dito sa animation, sa transition, sa pag-scroll sa social media. Smooth, as in okay na okay talaga siya. Bago ko ipakita sa inyo yung game test na ginawa ko, ito muna yung mga benchmark na sinubukan natin at ginawa natin. So ito yung Antutu score na nakuha natin dito, almost magwa 1 million na, no. Ito naman yung nakuha natin sa Geekbench 6, no. Ito yung sa CPU, ayan, sa single and multi-core. And then ito naman yung nakuha natin sa GPU. Ito yung score niya. And lastly, ito naman yung naging result sa CPU throttling test. Alright, bago tayo mag-game test dito, pakita ko lang sa inyo guys itong X Arena. So ito yung parang game panel nitong Infinix GT20 Pro. So as you can see, nandito yung mga games natin. Tapos meron tayong pwedeng i-tweak dito like for example, yung kanyang performance mode. Meron tayong power saving mode. Meron tayong equilibrium mode or parang ito yung pinaka-balance mode niya. And also we have performance mode. Dito guys, meron din tayong iba't ibang settings. Game mode sa GPU settings. Meron tayong control settings, network enhancement, and also, of course, dito natin pwedeng i-start yung game. So ito, start tayo dito sa Wuthering Waves. Let's go! Now, kung makikita nyo itong parang tab na nakatago, so actually ito yung parang shortcut doon sa kaninang X Arena, no? Ayan. So ito, pwede pa rin natin ibahin dito yung mode. Like for example, yan, naka-performance mode tayo dyan. Tapos may iba't ibang tool din tayo na pwedeng gamitin dito like itong screenshot, screen record, memory cleanup, and then meron tayong esports. Kumbaga wala tayong notifications na papasok dito, ibablock niya, no, para mas focus tayo sa game. At isa sa pinaka nagustuhan ko nga dito ay itong bypass charging. So ito guys, kahit na maglaro tayo maghapon, hindi maapektuhan yung battery nitong phone na to kahit na naka-charge tayo ng matagal. So ito lang gagamitin natin, itong bypass charging. At napakarami pang settings na pwede natin gawin dito. Pero for now guys, tara, laro na tayo. So ito yung settings sa Wuthering Waves natin. Ayan, as you can see, naka-high lahat. Ultra 60 FPS. So, remind ko lang ulit kayo guys bagong-bago pa lang itong game na to. So, malamang sa malamang, meron pa tayong kailangan i-optimize dito sa game na to para mas maging smooth siya. Pero as you can see guys, pumapalo ng 49 to 55 yung kanyang FPS, which is good for me dahil nga nakaset tayo sa 60 FPS. So, tingnan pa natin. Graphics niya guys, tingnan nyo naman, no. Labas na labas yung graphics ng game. Okay, so as of now guys, wala pa tayong nakikitang frame drop or nagkaroon ng issue, no, dito sa game na to. Okay, of course, syempre, try natin itong Genshin Impact. At ito yung settings niya guys na nakaset ngayon. So, highest setting siya. And then, nilagay ko sa 60 FPS yung kanyang frame rate. Sa graphics naman guys, ayan, kitang-kita nyo naman na talagang litaw na litaw yung kulay.
Pati yung mismong graphics niya talagang labas na labas. So, yep. 60 FPS tayo dito sa Genshin Impact. Alright, so dito naman tayo sa Call of Duty Mobile. So, as you can see, ito yung graphics settings natin guys. Naka very high siya sa graphics quality and then frame rate natin nasa max. Nasa 30 FPS to, pero tingnan natin sa in-game, no? Try natin sa multiplayer mode guys. Stable tayo sa 60 FPS dito. So, grabe guys. Ganda ng performance nitong Infinix GT 20 Pro dito sa Call of Duty Mobile. Alright, so dito naman tayo sa Warzone. Yung visual quality niya guys, nilagay ko sa higher and then max frame rate niya, naka-uncap siya or walang restriction. So, pwedeng mas mataas or mas bumaba sa 30, 60, or 120. So, test natin. Alright, so kung makikita natin guys, dito nasa around 35 to 40 FPS no yung kanyang average FPS. Not bad kasi napaka graphic intensive nitong Warzone. Hindi lang yun kasi talagang fast-paced game siya. So, average FPS natin dito guys or frame rate natin dito is around 30 no. Ayan, bumaba siya ng konti, 27, 28. Not bad kasi kung makikita nyo talagang playable pa rin naman siya. Now, dito naman sa Mobile Legends, syempre naman, may something special dito guys kasi naka-on yung ating 120 FPS mode. So, kung makikita natin dito guys sa kanyang settings, frame rate natin is nasa ultra, graphics is nasa ultra. So, expect natin na talagang smooth tong Infinix GT20 Pro, no? Dito sa Mobile Legends. And of course, syempre dahil ito yung pinanglalaro or official unit, no? Na pinang tournament, talaga namang maaasahan natin to when it comes to Mobile Legends. Tara, try natin. Okay, so as you can see guys, initial test natin, 119. O, sabihin natin 120 FPS tayo dito. Grabe, napaka iba yung iba yung feels niya guys dito sa Mobile Legends. Sobrang smooth niya. Ayun no, grabe. Sayang. Ayun, napatay niya. Nice. So as you can see, ayan 120, hindi gumagalaw. Naku po, naku po, naku po.
Okay, so nasa around 8 minutes na tayo. Mga half, ano na tayo guys? Half game. So yun guys, overall sa na-experience ko dito sa Mobile Legends, no, yung grabe, yung graphics niya, also frame rate, napakaganda. Wala pa ako nakitang lag, no, kahit sa Clash. Nasa half game na tayo pero napaka-smooth pa rin niya guys. Pinakagustuhan ko talaga sa pag-game test dito sa Infinix GT20 Pro ay yung Mobile Legends. Guys, iba yung feels niya. Alam niyo yun, kapag mataas pala yung FPS ng ng ML, talagang para kang, hindi ko ma-explain eh. Alam mo yung para kang nag-slide sa swimming pool. Very smooth. Ganun yung ano niya, yung pakiramdam niya eh. Okay na okay talaga siya pang Mobile Legends. Anyway guys, hindi naman ito ituturing na official tournament phone kung hindi smooth at hindi maganda ang performance sa ML. So again, sabi ko nga sa inyo kanina pa lang eh, magdiwang na kayo mga naglalaro ng Mobile Legends, sa mga nakikipag-tournament sa mga barangay-barangay or even sa mga medyo nasa mid-tournament na. May enjoy nyo yung paglalaro dito for sure. Anyway guys, pag-usapan na natin yung pang-apat na ba? Pang-apat na feature na nagustuhan ko dito. Of course, yung kanyang display. So para dito, meron tayong 6.78-inch AMOLED display. Meron na siyang Full HD Plus resolution. Meron tayong dynamic refresh rate dito na umaabot hanggang 144Hz. 360Hz naman yung kanyang touch sampling rate. At peak brightness na umaabot hanggang 1300 nits. Sobrang okay yung viewing experience dito dahil manipis ang bezels tapos naka-punch hole na. Symmetric yung ano nyo guys ha. Wala tayong chin dito. So manipis dito, kung manipis dito, manipis din dito sa taas. Bukod dito naka-Widevine L1 na siya tapos supported siya ng HDR. Sa YouTube guys, nakakapanood tayo dun ng HDR content, no? At talaga naman na-boost yung color niya sa panonood ng video sa YouTube. At yun nga, magugustuhan din natin yung content sa ibang streaming platform tulad ng Netflix. Kasi nga, yun nga, naka L1 na siya. So, okay na rin yung resolution na makukuha natin dito. At yun nga guys, dahil nga meron siyang dedicated na gaming display chip, mas ine-enhance niya yung frame rate, no? Sa iba't ibang games, no, para mas ma-optimize pa at makuha natin yung maximum performance or smoothness ng display, which is for me yung pinak-top feature, no, pagdating sa kanyang display. Ngayon, pagdating naman sa camera nitong Infinix GT20 Pro, meron itong 108 megapixel na may Samsung HM6 sensor na may OIS. Meron siyang kasamang 2 megapixel na macro and 2 megapixel na depth sensor at 32 megapixel naman sa front camera. Makakapag-shoot tayo dito ng 4K 60 FPS sa main camera and then up to 2K resolution naman sa front camera. Which is for me, sapat na or okay na yon as long as mas tataas siya ng konti sa 1080p. So makakakuha tayo dito ng at least 2K resolution sa front camera. Ito yung 4K 60 FPS sa main camera. Hey! Ganda oh. Yun oh. Ito naman yung sa front camera nito. 2K resolution tayo dito. 30 FPS. FPS. Ayos. Ganda. Okay, so sa mga naghihintay kung ano yung panglimang feature na nagustuhan ko dito sa Infinix GT20 Pro, wala sa lahat ng sa hardware o sa software, nasa price. Sa lahat na napag-usapan natin dito sa performance niya, sa design, sa display, alam nyo kung magkano lang itong phone na to? Nasa under 16,000 pesos lang guys. Ulitin ko guys, nasa under 16,000 pesos lang itong
official gaming phone ng MPL. Now, para dun noon sa tatlong bagay na kailangan nyo malaman, though hindi naman siya deal breaker for me, hindi ko alam sa inyo. So, nasanay tayo guys na sa mga Infinix phone, meron tayong headphone jack. So, kung makikita nyo dito, wala na siyang headphone jack, pero meron naman tayo ditong dual speakers na tuned ng JBL. Para sa akin guys, nasa average yung volume niya. Hindi siya malakas na malakas, tapos nasa more on treble, mid to highs yung pagkakamix dito. Wala siya masyadong bass for me. May reason yon kasi I think sa mga footsteps, no, sa pag naglalaro tayo ng mga FPS games, yung mga footsteps, mga gunshots, mas maririnig natin kapag nasa mid and highs yung ano niya, yung tunog. Tapos pangalawa, hindi expandable itong phone na to. Hindi ko alam kung maglalabas sila ng 512 variant, pero yun nga, meron tayong 256 storage dito sa Infinix GT20 Pro. So hindi ko alam kung mabibitin kayo doon. Tapos yung pangatlo nga, medyo connected siya sa camera performance itong GT20 Pro. So gaya nga na sinabi ko kanina, camera performance is okay, pero mas okay sana kung may ma-enhance pa siya ng konti dun sa image processing. And sana sinagad-sagad na nila na 4K na rin yung sa front camera. So yun lang naman guys, bukod dun, solid na solid itong phone na to. Bago ko tapusin itong video na ito, meron pala akong sasabihin sa inyong good news guys. Siguro mga makakauna na makakapag-avail nitong Infinix GT20 Pro, magkakaroon tayo or meron kayong matatanggap na gaming kit. Yes, pero limited stock lang ito guys. So parang unahan lang, parang ganon. Again, yung official link nito para hindi na kayo maghanap, nandiyan na sa description box. Check nyo na lang. Alright, so that's it guys for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at nakatulong itong video na ito. Paano ba yan? Hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice! Let's go!